Blessed evening po sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood po sa ating daily devotion. Ah, Ngayong gabi po, meron po tayong theme from Hebrews 13:16. Sabi po dito, "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." So, before po tayo mag-start, tayo po muna ay magdasal. O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa araw po na ito. Lord, pinupuri ka po namin, Panginoon. Sumasampalataya po kami sa inyo, Panginoon. We bless you, Lord. Nawa po, Panginoon, ay sa araw po na ito, Panginoon, napagkakinig po namin ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, magamit po namin po ito sa aming pong pang-araw-araw po na pamumuhay, Panginoon. Sa aming trabaho, Panginoon, sa school, O Lord, sa aming mga kapitbahay, Panginoon, ay magamit po ito, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa opportunity po, Lord, na makapakinig at makapag-share po ng inyong mga salita, Panginoon. It's a privilege po, Panginoon, na magampanan po ito, Lord. Nawa po, ikaw lang po ang makita, Panginoon, sa lahat po ng isi-share na ngayon na mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord. We praise you, Lord, and we bless you. In Jesus' name, amen. So, ang salita po or ang verse po na na-assign po sa akin is coming from Romans chapter 1 verse 16. And sabi po dito, "For I am ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes." So, ito po, ang verse po na ito ay nagpapaalala po na ang Word of God po ay hindi lamang po ito nakasulat po or parang kwento lamang po sa Bible about Jesus. Ito po ay kapangyarihan po ng Panginoon. Bawat salita po na nakalagay po dito is powerful na magagamit po natin sa pang-araw-araw po nating buhay. Ang mga salita po na nandito po ay tunay at buhay sapagkat ang mga pangako po ng Panginoon ay totoo. Amen po. So, ito po ay pag nakakabasa po tayo ng mga Word of God, ito po ay nagdadala po ng kaligtasan po sa atin. So, minsan po, nahihiya po tayo na mag-share ng ating pong, ng Word of God po. So, sabi po dito, "For I am not ashamed of the gospel." So, dapat daw po hindi po tayo mahiya na i-share po yung Word of God because it brings salvation to everyone who believes. So, kung nag-share po tayo ng mga salita ng patotoo po sa ibang tao po, ito po ay nagdadala po ng kaligtasan kung sino man po ang nakakapakinig. So, imagine po, no, kung nag-share lang po tayo ng Word of God sa ating through social media. So, like Facebook. So, mag-share lang po tayo doon and then mabasa po ng isa po nating friend. Hindi po natin alam na ay yung pong isang friend po natin na iyon ay meron pong mga pinagdadaanan po sa araw po na yun. So, tayo po, nakapagpadala po tayo ng pag-asa sa simpleng pag-share lang po sa Facebook, no? So, minsan po nahihiya po tayo na mag-share kasi po natakot po tayo ng rejection or like kung parang suhusgahan po tayo ng isang tao po na yon. So, pero yun nga po, sabi po sa binasa ko sa Romans, si Paul na po ang nagsabi na I am not ashamed. Kung tunay po natin na nararanasan ng pagbabago sa Diyos, yung sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, bakit po tayo mahihiya, di ba po? So, ang gospel po ay good news po from the Lord na dapat po nating ipagmalaki. Hindi po natin to dapat itago. Lalo na po, ang mga salita po na ito ay kumilos po no, sa personal po sa ating buhay. So, kaya nga po tayo minsan po sa church nagpapatotoo po tayo para po malaman po ng mga tao at ma-share po natin, makita po ang Lord po sa buhay po natin sapagkat ang Panginoon lang naman po ang kumikilos po sa atin, no? So, kaya wag po nating ikahiya na i-share po yung Word of God. Mag-disciple po tayo, sumali po tayo sa mga discipleship. Kung tayo po ay na-disciple na, mas mabuti po na tayo po ay ibalik naman po natin yung nakuha po nating blessings na nag-disciple sa atin, no?
yung blessings from the word of God nang nag-disciple sa atin. So tayo naman po ang mag-share sa iba, lalo na po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. Yun pong may takot pa po na kilalanin ng Lord yung mga tao pong kailangan po si Jesus po sa buhay nila. Amen po. So, sabi po dito, parang magbibigay po ako ng parang word po, which is gospel. Kasi yun nga po yung salita po ng Panginoon na sinashare po natin. So, letter G, sabi po, it's God's power. So, ang lakas ng Diyos ang gumagalaw sa bawat isa. So, pag nakapakinig po, yung tao po na yon or nabasa po niya, yung share po natin, hindi naman po tayo po yung parang kumikilos po sa buhay nila. Yung power po, nung nabasa po nila, so, nakaka-relate po sila, ganun. Tapos po, nangusap po sa kanila ang Panginoon. Yung kapangyarihan po ng Panginoon, doon sa salitang yun ay nandoon po. So, wala na po tayong dapat gawin. I-share lang po natin siya. At ang Panginoon po, ang Holy Spirit po ang kikilos. Amen po. So, letter O, sabi, openly share. So, wag ikahiya, ipahayag ng buong tapang. So, again, wag po tayong mahiya na mag-share po ng Word of God, lalo na po ito pong mga salitang ito at ito pong mga Word of God na ito ay isang patotoo rin po sa buhay natin, no? So, buong tapang po nating i-share po ito. So, kasi kung hindi ngayon, kailan pa po, di ba po? So, tulad nga po buti nga po ngayon di ba? Maluwag po ang pag-share po ng Word of God. Kasi nung panahon po ni Jesus at ng kanyang mga disciple, so sobrang hirap po na mag-share po magbahagi po ng mga salita po ng Panginoon. So, nako-condemn po sila. So, mas mahirap po yung naranasan po noon. Ngayon po, meron po tayong kalayaan. Meron po tayong freedom of speech, freedom to share, yung kalayaan po natin po na nararanasan ngayon. So, i-take advantage po natin ito hanggat okay pa po. Kasi baka po dumating ang oras po na hindi na po ipagbawal na po ito na wag naman po sana, di ba po? So, sa ibang country po, di ba, hirap na hirap po sila na mag-Bible study kasi nililimit po sila. So, bawal po sa kanilang lugar, ganun. So, dito po, we have freedom po to share the word of God. So, letter S po sabi, salvation offered. Kaligtasan ay para sa lahat ng naniniwala. So, again, pag sinare nyo po yung word of God, nasa kanila na po kung maniniwala po sila. Ang kaligtasan po ay nakukuha po natin kung maniniwala po tayo doon sa mga salitang napakinggan at nabasa po natin. Again, ang kikilos po dito ay ang Panginoon at ang Holy Spirit po. Nasa kanila na po, dun sa tao na po na yun, it depends to them po kung maniniwala po sila, kung gagawin po nila iyon, or ibabahagi din po nila yun sa iba, di ba po? So, salvation offered, at least, na ibabahagi po natin yung kaligtasan po na ginawa po ng Panginoon nung na-share po natin yun or nabasa po natin. Amen po. So, sabi po, sa letter P, proclaim boldly. So, maging matapang sa pagsasalita ng katotohanan. So, ang lahat naman po ng ating share ay pawang katotohanan lamang po, di ba po? So, lahat po ng ito ay nakasulat po sa Biblia, na ito po ay buhay sa New Testament po, buhay po ni Jesus. Sa Old Testament po, kung paano po ang Diyos po ay kumilos sa Israelites po. No? So, lahat po ng ito ay pawang naranasan po ng totoo, hindi po ito katang-isip lamang. Amen po. So, letter E po, sabi, empowered by faith. Ang pananampalataya ang nagbibigay lakas. Amen po. So, again, kung pananampalatayahan po natin yung nabasa po natin o napakinggan po natin Word of God, ito po ang nagbibigay lakas po sa atin. No? Nagbibigay po ng inspirasyon sa atin kung tayo po ay may mga pinagdadaanan pong problema. So, lalo pong tumitibay ang ating faith or lalo po tayo nagkakaroon ng faith sa Word of God. Ayan. And lastly po, sabi L, life transform. So, ang Word of God po ay nagbabago po ng buhay. Amen po. So, alam ko pa marami po dito sa nakikinig ngayon ang mag-amen sa
sa katotohanan ito na ang Word of God po ay nagbabago po ng buhay. Amen po. So, from glory to glory, binabago po tayo ng Panginoon. Sabi po sa Corinthians, pag tayo po ay nasa Panginoon na, tayo po ay bagong nilalang na po. So, bago na po tayong tao, lahat po ng pangit ay inalis na po niya. Amen po. So, binabago po nito ang buhay natin. So, kung dati po, malungkot po tayo agad pag may problema po tayo. So, ngayon po, makakapag-enjoy na po tayo kahit po tayo may problema, di ba po? Amen. So, basta po tayo ay may Lord. So, tayo po ay nagiging masaya. Tapos nagiging kontento na rin po tayo sa ating buhay, no? So, dati po marami po tayong hinihiling sa Panginoon ng mga makamundong bagay. Pero ngayon po, ang Panginoon lamang po yung hinihiling po natin, Lord. Makilala pa po natin siya, makapakinig pa po tayo ng kanyang mga salita, at maibahagi po natin dito sa iba. Amen po. So, tunay po na ang Word of God po is very powerful. So, ito po ay nagbabago ng buhay. So, mapapatotoo ko po yan sa aking buhay din po, sapagkat nung nakilala ko po ang Panginoon, ako po ay nakapakinig po ng kanyang mga salita. Tunay nga po na ang kanyang mga pangako at mga salita ay tunay at totoo, sapagkat binabago po nito yung mga perspective po natin sa ating buhay, no? So, binabago po nito ang lahat po ng mga isip po natin, ang mga luma po nating kaisipan. So, mas nagkakaroon po tayo ng pag-asa. So, sa simpleng pagbabahagi po natin, siguro po, simulan po natin sa Facebook po natin, since nag-social media rin po tayo, sa Instagram. So, if we post Word of God po, no, so baka po mamaya yung po makabasa po noon is magkaroon po ng pag-asa sa kanyang buhay. So, I've experienced that po, no. Minsan po, nag-post po ako ng isang Bible verse po sa Facebook. So, like 2 minutes or 5 minutes after po, naka-receive po ako ng chat from my Facebook friend. So, sabi niya po, salamat daw po at nabasa niya po ang salitang yun. Nagbigay daw po ito ng pag-asa sapagkat kumakaharap daw po siya sa mga problema nung time po na yun. So, sobrang nagpapasalamat po siya sa akin. Hindi po kami close, pero Facebook friend po kami. So, ayun po, tunay po makapangyarihan ng Panginoon kasi po, sa simpleng pag-share nyo lang po ng ganung mga salita ay nagkaroon po ng pag-asa po yung taong nakabasa po or napagsabihan po natin na yun. So, kaya po itong mga nangyayari po sa ating bansa, no, sa ating buhay. So, siguro po it's time po na i-share po natin ang good news sa ating kapwa, sapagkat pwede po itong magbago ng kanilang buhay. Ayan. Amen po. Ayan po. Yun lamang po. Nawa po ay from now, mag-start na po tayong mag-share ng Word of God. Huwag po ito natin ikahiya. Huwag po tayong matakot, sabi po ni Paul. So, tayo po ay maging proud sapagkat ang Lord po ang ating kaagapay at siya po ang nakikita po habang nag-share po tayo ng Word of God. Maraming salamat po. Tayo po ay mag-pray. Oh Lord, we praise you, Jesus. Tinataas ka po namin, Panginoon. We worship you, oh Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga salitang narinig po ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, from now po, ang mga tao po, Panginoon, na natatakot or nahihiya po na mag-share po ng inyong mga salita, Panginoon, ay mag-start na po na mag-share, Panginoon. Lord, tunay pong makapangyarihan ang inyong mga salita, Panginoon. Ito po yung nagbabago ng buhay, Panginoon. Nagbibigay po ng pag-asa, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Tunay po, Panginoon, na ang inyong mga pangako, Panginoon, ay totoo po at buhay, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Nawa po, Panginoon, marami pa po kami, Lord, na kaluluwa po, Panginoon, na mailigtas po sa inyo, Panginoon. Marami pa po, Lord, makakilala, Panginoon, sapagkat napakasarap po, Panginoon, mabuhay po, kasama po kayo, Lord. Maraming salamat po. We praise you, O Lord. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. Good evening po sa lahat. Good day po. Maraming salamat po. God bless everyone.